Yung pag-balancing query po kasi ay nababawasan yun pero para lang po sa service charge. Hello employees, I'm Neil and welcome to my YouTube channel. And today's video, sasagutin po natin yung tanong ni Ma'am Jonah. Ito po yung tanong niya. Paano po yung nag-balance inquiry po ako na nabawasan ng 14,600? So tinanong ko siya paano nangyari. Sabi niya, nag-balance inquiry po ako. Na-deposit na po kasi yung sahod namin. Then pag-check ko po, 24K sana lahat. Kaso naging 10K na lang po. Hindi na po ako nag-withdraw. Yung pag-balance inquiry po kasi ay nababawasan yun pero para lang po sa service charge. Magkano naman po yun, 2 or 3 sa mga ibang ATM na hindi po same lang inyong ATM card. Kaya hindi po normal na once na balance inquiry tayo, nababawasan ng malaking amount yung ating pera doon. So ano po yung mga posibleng dahilan? Pwede po kasi na hindi pa nagre-reflect yung sahod. Naka-pending pa siya. Hindi pa talaga siya pumapasok sa inyong account. Nangyayari po yun. Hindi naman po pag sinabi, halimbawa, ni boss na, oh, na-deposit na sa bangko, may sahod na tayo. Or sinabi ni accountant na, na-deposit ko na yung check may sahod na tayo. So, hindi po siya kasi on the spot na pumapasok or nagre-reflect. Madalas nga po yan, gabi, minsan inaabot pa nga po ng madaling araw. Pangalawa ay system error. Minsan nagkakaroon po ng mga technical issue sa mga ATM or mismo sa bangko, kaya po hindi nagpapakita ng tama yung inyong balanse. At pangatlo, possible na mayroong mga nakalink na mga bayarin na naka-auto debit po siya, kaya once na may pumasok po na pera ay nagde-deduct. Ito po yung mga hakbang na pwede po natin gawin. So una, check po natin sa ating online banking, doon po sa ating application, yung transaction history. Para makita po natin doon kung meron po bang mali, meron po bang hindi tama, meron po bang malicious transaction, or baka nga po hindi pa nagre-reflect. Then tingnan din po natin yung setting natin doon sa application. Baka nga po may mga nakalink po doon na mga loans na nag-auto debit. And then, pangatlo ay i-report po natin sa bangko. Kung halimbawa ay meron po talagang mali, tanong po natin sa kanila kung bakit nangyari po yun. Mas sila po ang nakakaalam dun po sa inyong account. So, salamat po sa tanong ni Ma'am Jonah at naway makatulong din po ito sa iba. Yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit pag nag-balance inquiry tayo ay nababawasan yung ating pera. At yan din po yung mga hakbang na pwede po natin gawin upang masolusyonan po natin yung problema. So yan, sana makatulong po sa iba ang video na ito. Don't forget to subscribe, pindutin ang notification bell button, and kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga video.